Muli na namang hinaras ng barko ng China ang Philippine Coast Guard vessel na nagpapatrolya lamang sa West Philippine Sea. Sa video po ng PCG, nagpapatrolya ang BRP Cabra sa may Capon Grande dyan po sa Zambales kahapon nang tabihan sila ng Chinese vessel. Sinubukan pang harangin ng China Coast Guard ang ating barko bago naglayag ito palayo. Nagpalipad din ng eroplano ang PCG para manmanan ng isa na namang Chinese research vessel na iligal na umaaligid sa Itbayat, Batanes. Ilang beses sinubukan radyohan ng Coast Guard ang Chinese vessel pero hindi sumasagot ang mga sakay ng barko. Ayon sa PCG, iligal ang pananatili ng barko sa ating karagatan na wala man lang pahintulot. Patuloy raw nilang binabantayan ang naturang research vessel. Sinampahan naman ang reklamo ng National Bureau of Investigation ng dalawang kaalyado ni dating Pangulong Duterte dahil sa pagkakalat ng fake news. Kasama sa kinasuhan si Attorney Raul Lambino at si Duterte Youth Party List Chairman Raul Cardema. Nag-ugat ang reklamo ng ikalat ng dalawa na may inilabas daw na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kahit hindi naman ito totoo. Ayon sa NBI, matatawag na unlawful use of means of publication or unlawful utterances ang ginawa ng dalawa dahil sinabi nila ito sa isang Facebook Live at sa media interview. Naniniwala naman po ang isang eksperto na napapabayaan ang ibang rehiyon sa bansa kaya marami pa rin ang mahihirap sa ngayon. True. Sa huling SWS survey, lumabas na 52% ng tinanong ang nagsabing mahirap sila at pinakamahirap po yan o pinakamarami sa Visayas at Mindanao. Ang paliwanag ni Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa, isa sa pangunahing dahilan nito ang kawalan ng sapat na atensyon mula sa gobyerno. Hindi raw kasi patas ang ibinubuso sa pondo ng gobyerno para malabanan ang kahirapan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil madalas nakatuon lamang ito sa Metro Manila. Sa halip na papuntahin niya doon sa nangangailangan, Northern Luzon, Visayas, Mindanao, kinokonsentra kung saan na nakapwesto yung mga malalaking kumpanya. So para sa amin, hindi nakakagulat na naiiwan talaga yung Visayas, Mindanao kasi hindi binibigyan ng atensyon eh. Yan po muli ang tinig ni Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa.